Kuya. Kuya. Ito ang regalong ibinigay ni nanay para sa iyong kasunduan. Isang kasunduan? Bakit ako ang huling nakakaalam tungkol sa sarili kong pag-aasawa? Kuya, ang pamilya Reyes ay maaaring hindi gaanong kilala, pero ito na ang pinakamabuti na nakita ni nanay para sa iyo. Pasalamatan mo si Aling Maria para sa akin. Isang halos patay na, sakitin at mahina, nagmamaganda pa rito. Isang anak sa labas ng isang kasambahay. Ang akala mo'y makakapang-ari rito. Nababaliw ka ba? May nahulog ka. Parang wala kang alam. Pero totoo nga, ang cute-cute mo parang kuting. Ano nang pangalan mo? Bobo. Bobo na lang ang tawag sa akin ng lahat. Hindi ka bobo. Saan ka nakatira? Ihahatid kita. Diyan ako nakatira. Sabi ni Ginang Maria, siya at si Binibining Reyes ay naghihintay sa iyo sa lumang bahay. Ang galing ng aking inainahan. Talagang hindi na makapaghintay. Hindi ba tungkol lang ito sa pagpupush sa akin na magpakasal? Sige, magpapakasal na ako. Munting pusa, Edelhan, pakakasalan mo ba ako? ano ang ibig sabihin ng pakakasal? Masarap ba yon? Kapag pinakasalan mo ako, makakakuha ka ng napakaraming masasarap na pagkain. Gusto mo ba yon? Gusto kitang pakasalan. Gusto kitang pakasalan. Sige, mula ngayon, ako na ang iyong asawa. Ano ang asawa? Ang asawa ay hindi isang bagay. Ang asawa ay isang taong kasama mo sa iyong tabi, mag-aalaga sa iyo magpakailanman, at magbibigay sa iyo ng napakaraming masasarap na pagkain at inumin. Naiintindihan mo? Maiintindihan mo rin yan habang ikaw ay lumalaki. Na pala. Ang pangalan ko ay Marco. 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 Maganda yan. Pangulong Marco, dapat mo talagang pag-isipang mabuti ito. Matagal ka nang nagpigil para lang malaman ang katotohanan. Kahit hindi tayo makipag-ugnayan sa mga biyenan, may iba pa tayong paraan para harapin. Si Maria Santos, bakit mo kailangang pakasalan ng boba na ito? Boba. Mula ngayon, ayaw kong marinig na may nagsasabi ng boba. Pero, Tama na. Ang mga gawain ko ay hindi mo dapat pakialaman. Carlo, dalhin mo siya sa ospital para magpa-check up bukas. opo, sir. Ginoong Marco, lumabas na ang report. Malubha ang tama sa ulo ng binibini, isang malakas na tama. Tama. Oo, tama. Kaya sa ngayon, ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay parang 6 o 7 taong gulang na bata na lang. May paraan ba para magamot siya? Sa ngayon, wala. Kailangan lang niyang magpahinga ng tahimik. Hintayin munang mawala ang namuong dugo sa kanyang utak at bumalik ang kanyang memorya at malinaw na pag-iisip. Ginoong Marco, talaga bang pakakasalan mo siya? Malabo ang kanyang pinagmulan at Mag-aasawa ka ng isang babae na may kapansanan sa pag-iisip. Hindi ba mas madaling babaan ni Maria Santos ang pag-iingat sa akin? Napala, nabalitaan ko kamakailan na. Ang pinuno ng grupo Alia, si Alia, ay biglang nawawala. Alamin mo kung totoo iyon. opo, sir. Marco.
Marco, gusto kong halikan. Ayos ka lang ba? Ang init ng tenga ni Marco. Pero ang tenga ko ay malamig. Munting pusa, Engon. Talaga bang, wala kang naalala? Aalala? Masakit ang ulo ko. CJ. Kung hindi mo maalala, huwag mo nang isipin, ha? Kapag tayo lang, tatawagin kitang munting sinta. Kapag lumalabas tayo, tatawagin kitang Lia. Ayos lang ba? Munting sinta, ako. Munting sinta. Inaantok na si Munting Sinta at gusto nang matulog. CJ, Sasamahan kita. Pabalik sa kwarto mo. Sige, matulog ka na. Marco, ano ng problema? Hindi ka ba matutulog kasama ni Munting Sinta? Dapat mag-asawa ay maghalikan, magyakapan, at matulay ng magkasama. Ganoon ang ginagawa sa si. Gusto ko ring matulog kasama si Marco. Buisit. Sige, matulog na tayo nang hindi naghubad ng damit, ha? CJ, Marco. Marco, Ano ng problema, Sinta? gutom na ang tiyan ni Sinta. Sige, tara't mag-almusal na tayo. Eldenet, Sandali. ano nang kailangan mo, Marco? Sinta. Pwede mo ba akong tulungang isuot ito? Pero hindi ko alam kung paano. Ayos lang, tuturuan kita. Ikaw, munting ligaw na pusa. Munting Sinta, huwag kang maglakad ng nakapaa. Sinalas. Marco, may matandang pangit na lola. Aling Maria, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Marco, ikakasal ka na, at hindi mo man lang ako sinabihan. Hindi pa huli para malaman mo ngayon. Manugang, gusto mo ba ng pera? Makakabili ka ng napakaraming candy. Gusto ko ng candy. Kaya totoo pala ang sinasabi nila, nag-asawa siya ng hanggal. Ibig sabihin, ang grupo Marco ay mapapasa aking anak lamang sa hinaharap. Kung gusto mo ng pera, kailangan mong lumuhad at magserbisyo ng tsaa sa akin. At kailangan mong magmano ng 3 beses, malakas at malinaw. Saka ka lang makakakuha ng pera, naiintindihan mo. Sige, luluhod silya. Magandang paglalakbay, lola. Aking pakikiramay. Hoy, bobo ka. Ipinagdadasal mo bang mamatay ako? Hindi, nakita ko sa tsihi, kapag lumuluhod at nagmamano ang mga tao. Iyon ang sinasabi nila. Ikaw, Maldita, sinasadya mo ito. Sino ang maldita? Ako si Lia. Ah, lola, ikaw ang maldita. Hello, maldita. Hello, maldita. Ikaw ang Maldita. Ako si Lia. Ikaw ang maldita. Aling Maria, bata pa lamang siya. Bakit mo siya pinagtatalunan? Talagang, sobrang hanggal siya. Aling Maria, si Lia ay aking tunay na asawa. Kung sakaling marinig kong tawagin mo ulit siyang hangal. Kahit kuneho ay kakagat kapag naipit. Ikaw. Hoy, lola, pera ko, hindi pwedeng magsinungaling ang mga matatanda. Kung hindi, magiging malaking kalbo ka. Pera, heto na. Marco, tingnan mo ang daming pera. Bumili ng candy para kay Marco.
Nanay, sino na naman ang nagpagalit sa'yo? Si Marco at ang bagong asawa niya, yung babaeng walang alam na pinakasalan niya. Makakapaniwala ka ba na? Sinumpa niya akong mamatay. Tinawag niya akong maldita. Nakakagalit talaga. Gusto kong sumigaw. Huwag kang mag-alala, nanay, hindi magtatagal. Ang ginhawa nila. Sa ngayon, ang boss ng grupo Alia, na si Alia, ay nawawala. Ngayon, ang kapatid sa labas niya, at ang nobyo ang namamahala. Nakipag-ugnayan na ako, sa kanila. Basta makuha ko lang, ang proyekto sa West Side. Magkakaroon na ako ng matatag na pwesto, sa pamilya Marco. Ikaw talaga ang anak ko. Sa 2 araw, maghahanda ako ng selebrasyon. Doon mismo mag-aanunsyo, si Pangulong Daniel ng balita. Sinta, alin ang gusto mong kainin? Cake, gusto ko ng cake. CJ. Sinta, kumain ka muna mag-isa. Ginoong Marco, ang boss ng grupo Alia, na si Alia, ay talagang nawawala. Ngayon, ang nobyo niyang si Daniel, ang pumalit. Dagdag pa, gusto ng pangalawang binata na makipagtulungan kay Daniel para makuha ang aming proyektong real estate ng Fengshan. Daniel. Sinta. Sinta, anong nangyari? Masakit ang ulo ko, masakit talaga ang ulo ko. Huwag kang lumapit sa akin. Dalhin kita sa ospital. Dalhin kita sa ospital, hindi ba? Huwag kang matakot. Sinta, huwag kang matakot. Sinta, masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na masakit ang ulo ko. Ayos na ako. Talaga? Okay na ako ngayon. Ilabas na ang West Side Project. Hayaan mong si Daniel ang humawak at magsimula na. Marco, Sinta, bakit ka nandito na naman sa kwarto ko? ang ganda-ganda mo kapag walang suot. Gusto ko ring maghubad. Ang bango-bango ni Marco. Gusto ko ang amoy ni Marco. Tigilan mo ang pag nagkakagulo. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog, okay? Okay. Sinta, alam mo ba ang ginagawa mo? Hahalikan. Pagkatapos maghalikan, pwede na tayong matulog. Sino ang nagturo sa'yo ng lahat ng ito? Sa Dini, laging naghahalikan bago matulog. At sa Di din sinasabi kapag may gusto ka, dapat mo siyang halikan. Gusto ko si Marco. Buwisit, sino ba ang palaging nagpapanood sa kanya ng mga ganito araw-araw? Kaya pagkatapos mong halikan ako, hindi ka na pwedeng humalik sa ibang lalaki. Naiintindihan mo? Hindi ako hahalik ng iba. Mabuti ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Okay. Ngayon ang pista ng aking anak na lalaki. Bilisan mo at isama ang binibini para sumama. Opo. Tara na. Tara na. Ginoong Marco, baka nandito na si Daniel. Ginoong Marco, may problema. Dinala si Ginang ni Maria Santos. Ano? Tara na. Hoy, narinig ko na ang panganay na lalaki ng pamilya Marco ay nag-asawa ng isang bobo. Akala ko chismis lang, pero bobo nga talaga siya. Ha ha ha, kung ako ang tatanungin, ang kayamanan ng pamilya Marco ay dapat mapunta sa pangalawang binata. Lia, Esan, maglaro tayo, hindi ba?
Kung magaling kang maglaro, bibigyan kita ng masarap. Gusto ko. Aso-aso, halika rito. Mahilig ang aso-aso sa paghahanap ng buto at pagkain nito. Bilisan mo at dalhin ito gamit ang iyong bibig. CJ, Ganito ang mangyayari kapag kinontra mo ako. hoy, ito masarap. Hindi ba dapat dinala mo gamit ang iyong bibig? Talagang gaga siya. Siguradong napakatanga niya, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng dinala mo gamit ang iyong bibig. Haha, tama. Sabihin mo sa kanyang kumilos na parang aso. At magiging aso siya, di ba? Hindi naman masaya ang maging aso. Gusto kong maglaro ng kabayo-kabayuhan. Ikaw ang kabayo. Sasakay ako sa iyo ngayon. Array, gaga ka. Nababaliw ka ba? Lumayo ka sa akin, ngayon din. Manang Nena, bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at tanggalin mo siya sa akin. Hindi mo tinutupad ang sinabi mo. Sab mo maglalaro tayo. Lia, Hoy, Marco. Marco, Aling Maria, kung dadalhin mo si Lia sa party, bakit hindi mo kami sinabihan? Marco, tingnan mo ito. Nagulo ang buong party na ito. Nanggagang ito. Ang reputasyon ng pamilya Marco ay lubusang nasira dahil sa kanya. Hindi ba talaga si Manang Nena ang lumalampas sa kanyang lugar? Publiko pang inaapi si Lia at ikinahiya ang pamilya Marco. Naglalaro lang naman si Manang Nena. Kasama niya, kanina lang ay umakyat talaga siya sa ulo ko. Bata lang si Lia, magkakaroon ka ba talaga ng sama ng loob sa isang bata? Ikaw, ako. Lia, ano? gusto mo bang umuwi o gusto mo pang maglaro? Maglalaro pa. CJ, palitan natin ang damit mo ng magandang gown. CJ, Ha, kasalanan ko ito lahat. Si Lia ay nakikiusap na maglaro agad. At nakalimutan ko talagang magpahanap ng magpapalit ng damit sa kanya. Ayos lang. Ako na ang magpapalit ng damit sa kanya. Ginoong Marco, Oh, Marco, mas madali kung staff ang magpapalit ng damit sa kanya. Kaya kung ikaw ay busy, asikasuhin mo na ang trabaho mo. Dito po, Batang Ginang. okay lang, Marco, huwag kang mag-alala. Ayos lang si Lia. Babalik ako agad. Paalam. Ingat ka. Ginang. Pwede ka nang umalis. Matandang bruha. Ikaw. Lia. Dapat, tawagin mo akong nanay. Sige, matandang bruha. Lia, ikaw at si Marco, anong ginagawa niyo sa bahay? Pinapakain ako ni Marco ng cupcakes. Nanonood din siya ng TV kasama ko. Natutulog pa siya sa tabi ko. Gusto ba talaga ni Marco itong bobo? Sa tingin ko, hindi lang siya mahina ang loob, pati utak niya hindi gumagana. Kung mabuti ang trato sa'yo ni Marco, hindi ba dapat mabuti rin ang trato mo sa kanya? Siyempre, Nitong mga nakaraang araw, may mga masasamang tao na gustong saktan siya. Ang trabaho mo mula ngayon, Lia, ay sabihin sa akin araw-araw kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakasama niya. Sa ganoon, kung may susubok man saktan siya, makakapagpadala agad ako ng tao para iligtas si Marco. hindi. Nagsinungaling ka sa akin ngayon. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Putang ina mo, sobra kitang pinalaki. Akala mo ba talagang magkakagusto si Marco sa isang bobo tulad mo? Sinasabi ko sa'yo, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Kung sakaling mapaalis ka, walang maawa sa'yo. Nagsinungaling ka sa akin at sinaktan mo ako. Sabi ni Marco, kung may mang-api kay Lia, dapat doble ang bayad sa kanila. Ang lakas ng loob mong saktan ako, panoorin mo kung paano kita aayusin ngayon. Gaga ka, akala mo makakaya mo ako. Manang Nena, Manang Nena. Alia, hindi. Imposible. Dapat patay na siya. Anong nangyari, Ginoong Daniel? Siya nga talaga.
Ginoong Daniel, anong meron? Kilala mo tong gagang to? Gaga? So gaga nga talaga siya, ha? Gaga? Nye. Wala akong paki, seryoso. Magpapanggap na lang akong gaga at makikisama sa inyo. Ginoong Daniel, ang kapal ng mukha mong suntukin ako. Hindi ako ang nanuntok sa'yo. Ikaw ang pumatay ng tao. Mamamatay tao ka. Isang mamamatay tao. Nakapatay na pala ng tao si Ginoong Daniel noon. Sino ang pinatay niya? Narinig ko na ang dating CEO ng grupo Alia, si Alia, ay bigla na lang nawala. Sino bang nakakaalam? Baka siya ang may gawa noon. Sino bang hindi ganoon ang iniisip? Ang binibining Alia na yon ay isang ulila, walang magulang, walang pamilya. Nakipagtulungan na ako sa pulisya at naimbestigahan na. Kailangan nyo nang tumigil sa paggawa ng chismis. Sino ka ba talaga? Lia, ako si Lia. Ha? Lia? Bakit pareho ang plum blossom birthmark sa braso mo kay Alia? Bakit pareho ang plum blossom birthmark mo ni Alia? Birthmark mo to. Simula bata pa ako, meron na to. Naalala ko lang yung isang maliit na biro. Naniniwala pa talaga siya. Bakit hindi ko nakita noon? Talagang hindi niya ako mahal. Pero, imposibleng buhay pa siya. Gaga ka. Binabalaan kita. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, pupulutin ko ang dila mo. Hindi ako yung nagsabi niyan, kundi yung isang magandang diwata. Tingnan mo, may dugo sa ulo mo. Ang daming dugo, Lia. Samahan kita magpagamot, okay? Tao, ilabas nyo ang gagang to. Ginoong Daniel. Walang kwenta, mahigit isang buwan na ang nakalipas para makuha ang grupo Alia. Nagsabuatan ka kay Sofia at sinubukan mong makatakbo sa akin. Tulad mong basura ay hindi karapat-dapat mabuhay. Hoy, tingnan niyo si Ginoong Daniel. Parang may konsensya siya. Baka naman si Alia ay talagang pinatay niya. Ewan, baka nga. Hindi ko pinatay si Alia. Aksidente lang ang pagkamatay niya. Nagseselos siya sa talento ko. Kahit patay na ayaw pa rin akong bitawan. Paano pinapayagan ng pamilya Marco na palabasin ng ganitong siraulo? Bakit hindi mo na lang siya ipadala sa mental hospital? Oo, kapag nagwala ang siraulo na to, sino ang nakakaalam kung papatay siya ng tao? Talaga, paano pinapayagan ng pamilya Marco na magpakita ang ganitong klaseng tao sa isang party? Tama. Dalhin nyo na ang siraulo na to sa mental hospital. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Sino nang may lakas ng loob na subukan to? Ito ang asawa kong nakuha sa mura, matapos kong mawala ang memorya ko. Ay, aray, mahal, tulungan mo si Lia. Nahuli si Lia, mahal. Mahal, pinagtripan nila si Lia. Pinagbuhatan pa nila ng kamay si Lia. Lia. Ay, ang sakit ng ulo ko. Masasamang tao sila. Sino ang nanakit sa asawa ko? Sila. Sinabi pa nila, nadadalhin nila ako sa mental hospital. Gusto nilang paghiwalayin ako sa asawa ko. Hindi, ayaw kong mahiwa-hiwalay sa asawa ko. Huwag kang matakot. Lagi akong mananatili sa tabi mo. Kuya, huwag kang makinig sa babaeng ito. Siya ang nagkukwentong barbero. Inakusahan niya si Ginoong Daniel ng pagpatay sa harap ng publiko. Pinagbuhatan pa niya ng kamay si Ginoong Daniel. Pagpatay? Lia, nanapak ka ng tao. Masakit ba ang kamay mo? Kuya. Hindi. Hindi ako ang nanapak sa kanya. Isang maganda, anghel na babae ang nag-utos sa akin. Siya rin ang nagturo sa akin ng sasabihin. Ikaw na walang pinag-aralang babae sa bundok. Ang lakas ng loob mong gumawa ng ganyang kasinungalingan at manayre sa akin. Carlo. Marco, nawawala ka na ba sa sarili mo? Seryoso ka bang kakalabanin mo ang buong pamilya Alia dahil lang sa gagang ito? Isa ka lang katulong, ang kapal ng mukha mong manapak sa akin, kuya.
Ganitong klaseng aso ang pinalaki mo. Bilang miyembro ng pamilya Marco, ginagawan mo ng kawalan ng respeto ang mga nakatatanda at inaapi mo ang iyong hipag. Ang sampal na ito ay para turuan ka ng leksyon. Wala kang karapatang hawakan ang mga tao ko. Marco, ano ang ginagawa mo? Sinapak mo talaga ang sarili mong kapatid dahil sa isang dayuhan. Kasalanan lahat ito ng malas na ito na nag-away kayong dalawa sa isa't isa. Sinabi ko sa inyo kahit kuneho mananakal kapag sobrang inapi. Sobra-sobra na ang ginawa ninyo. Ikaw, hindi natin dapat siya galitin. Hawak pa niya ang 20% ng grupo Marco. Dalhin niyo si Ginang pabalik sa loob. Huwag mo akong hawakan, kaya kung maglakad mag-isa. Marco, hintayin mo lang. Basta makuha lang ng anak ko ang proyekto sa West Side. Darating ang araw na magmamakaawa ka sa akin. HMPH, ang proyekto. Matagal nang pinag-aagawan iyan ni Daniel. Magiging mas kawili-wili pa ang mga mangyayari. Ginoong Marco, ako. Ginoong Daniel, ang galing mo talagang magpakita ng kapangyarihan. Nangahas ka pang guluhin ang asawa ko. May tao ba dyan? Palayasin niyo siya para sa akin. Mula ngayon, hindi ka na kailanman papapasukin sa bahay ko. Ibig sabihin, talagang, pinutol ng panganay na anak ng pamilya Marco, ang lahat ng ugnayan sa pamilya Alia. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Alia, hindi pa rin sila kalaban ng mga Marco. Isa sa 4 na pinaka-maimpluwensyang pamilya sa lungsod ng Mayumi. Tapos na ang pamilya Alia. Ginoong Marco, talaga bang isusuko mo ang pamilya Alia? Dahil sa babaeng ito, baka hindi kasing lakas ng mga Marco ang pamilya Alia. Pero isa pa rin kami sa 100 pinakamayayamang pamilya sa lungsod ng Mayumi. Sino ka para magsalita sa ngalan ng pamilya Alia? Ikaw. Ang lalaking ito. Lia. Lia, Mahal. pagod na ako. Esan. Uwi na tayo. Marco, hintayin mo lang. Kapag nakuha na ni Daniel ang proyekto sa West Side, at natulungan niya akong makuha ang posisyon bilang CEO, sumpa ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Masasaktan ka ng kaunti, tiisin mo na lang. Elenan. Ang sakit. Hipan mo naman. Tigilan mo ang paggulo. Papuntahan ko si Mang Tonyo para lagyan ka ng pamahid. Hindi ko inakalang ang panganay na anak ng pamilya Marco ay magiging isang taong busilak ang puso. Si Alia ito. Magkita tayo bukas sa Ilaya Plaza. Ma'am, aalis na po ba kayo? Sino po kayo? Magandang araw po, ma'am. Ako po ang bagong kasambahay. Mang Tonyo na lang po ang itawag ninyo sa akin. Kakalabas lang po ni Ginoong Leo. Kaya mula ngayon, ako na po ang mag-aalaga sa inyo dito sa bahay. Hehe, gusto pong lumabas at maglaro ni Lia. Hoy, hindi. Mahigpit pong iniutos ni Ginoong Marco. Kung wala po siyang pahintulot, hindi po kayo pwedeng lumabas ng mag-isa. Gusto kong lumabas at maglaro. Gusto kong lumabas at maglaro. Tawagan mo siya. Tawagan mo ang asawa ko. Pwede naman pong tumawag. Sige na, tawagan mo na. Mahal, gusto kong lumabas at maglaro. Ahem. Tapos na ang ating pulong ngayong araw. Maaari na pong umalis ang lahat. Alaynan, Ano ng problema, Lia? sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Sige, pumunta ka na. Maghihintay ako dito para sa'yo. CJ.
Binibining Sofia, ikaw ba talaga yan? Binibining Sofia, ang galing naman ito. Sa totoo lang, parang biyaya mula sa langit ito. Binibining Sofia, si Daniel ba yung gamulo sa'yo? Siya ba yun? Kung siya nga, sinasabi ko sa'yo, pagpuputol-putulin ko. Yang hambog na yan. Alam mo naman, ikaw ang nagligtas ng buhay ko noon. Kung may sama ng loob man, ako ang bahala. Ako na ang haharap doon. Nadala mo ba yung hiniling ko? Ha? Ang grupo Marco ang magdaraos ng bidding sa hardin ng Lant Ian. Yung boss nila sa likod, lalabas din daw. Sa loob ng 3 araw. Kailangan kong dumalo sa bidding, bilang iyong inaanak. Bakit naman? Ayoko palang malaman ng sinuman kung sino talaga ako, bukod pa riyan ngayong pagkakataon. Sasali lang ako sa bidding, para lang taasan ang presyo. Nang sadya, para masira ang cash flow ng kumpanya, at ma-freeze ang mga account. Pero paano kung hindi magbid? Si Daniel sa huli? Magbibid yan. Kung hindi siya palalampasin ng mga shareholder ng kumpanya. Ha? Gets ko na. Gabi na, kung hindi ako umuwi agad, may mag-aalala na. Sige, aalis na ako. Oo, sige. Nasaan siya? Ang tagal na naming naghihintay, hindi pa rin siya lumalabas. Ginoong Marco, nakita na namin sa palikuran. Walang bakas ng ginang doon. Baka naman ang ginang ay, siguro noong lumabas siya. Huwag kayong tumayo dyan, hanapin niyo siya, kahit na kailangan niyong baliktarin ang Ilaya, kailangan niyong mahanap sila. Opo, sir. Ipinapakita ng pagsusuri sa surveillance na hindi man lang pumunta sa palikuran ang ginang. Hindi namin matukuyin ang lokasyon ng ginang. Ate, nakita ko ang asawa ko. Siya ang asawa ko. Yayain mo na, mauuna na ako. Mahal, nahanap din kita. Lia, kailan ka nagsimulang tawagin? Akong mahal? Mahal, hindi mo ba gusto? Kapag tinatawag kitang mahal, nakita ko sa tsihi, lahat ay tawagan. Nang ganoon. Sino ka talaga? Talaga bang wala kang alam o nagkukunwari ka lang? At bakit mo ako sinungaling tungkol sa pagpunta? Anong ginagawa mo? Ang daldal mo. Seryoso, ang dami mong salita. Ayoko sa madaldal. CJ, Wow, nagkataon lang na nagkita ang ginoong Marco at ginang Marco dito. may kailangan ka ba? Nandito ako dahil sa huling pagkakataon. Espesyal akong naghanda ng kolyeng nagkakahalaga ng milyon para ibigay sa ginang. Tingnan mo, ito ang kwintas na binili ko sa halagang 10 milyong piso. Ang ganda, di ba? Ganoon kalaki ang ginastos mo para sa isang kwintas? Gusto mo lang talagang nagsasayang ng pera. Bakit ka galit na galit? Ito ay regalo sa kaarawan na binili ko para sa aking ika-23 taon. Sarili kong pera ang ginastos ko dito. Bakit mo ba pinapakialaman? Kaya hindi naman pala dahil hindi ako sapat, kundi sa mga mata mo, hindi talaga ako magiging sapat. Ang dumi-dumi. Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo? Kahit isang aso ay akala na pwedeng tahulin ako. Sinabi ng asawa ko sa akin na hindi ako pwedeng tumanggap ng mga regalo mula sa ibang lalaki, lalo na ang basurang tulad nito. Ikaw, Magagalit ang asawa ko. hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito sa buhay ko. Ang babaeng ito ay talagang may lakas ng loob na saktan ako ng paulit-ulit. Lia, gusto mo ba ang kwintas na ito? Gusto ko ito. Ang kwintas na ito ay kasing halaga ng buong grupo Alia. Ang babae ko ay hindi kailanman mangailangan ng kahit ano mula sa ibang lalaki. Ginang, baka hindi mo alam, ngunit ang pendant sa kwintas na ito ay ang selyo ng kumpanya pala. Ang paghawak sa selyo ay parang nandito mismo ang CEO. Ibinigay lang sa iyo ng CEO ang buong pabrika at ang grupo. Nakikita mo, ito ang ibinigay sa akin ng asawa ko. Mas maganda kaysa sa iyo. Parang naglalaro lang ako ng aso. Mahal, gusto ko ng candy. Paano pwedeng maging si Alia ang taong ganito? Mali ang pagkarinig ko siguro. Siguro nga. Kumusta na ang mga preparasyon para sa subasta? Ginoong Marco, Ginoong Marco, nakapaghanda na po ako ng VIP suite para sa inyo. Kayo po ang may kumpletong kontrol sa buong lugar ng subasta. magaling.
Bakit kamukha ng figure na yon, ang aking munting ligaw na pusa sa bahay? Sino ito? Mukhang hindi pamilyar ang dalagitang ito. Malamang hindi siya madalas dumalo sa mga ganitong event. Ginoong Marco, gusto niyo bang imbestigahan ko siya? Hindi na kailangan. Sino yung tao na yun? Seryoso, nakamas pa. May itinatago siguro, ha? Pero yung katawan niya, wow, ang ganda talaga. Oh, Ginoong Daniel, mukhang determinado kang manalo sa bid ngayong gabi. Hayaan mo akong batiin ka ng maaga, Ginoong Daniel. Sobrang bait mo naman, Ginoong Ramon. Ang silweta niya ay sobrang kamukha ng molditang yun. Buhay pa kaya siya? Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Bakit ang baskos mo? Hindi naman masquerade ang gabi ngayon. Malamang tinatago niya ang pangit niyang mukha sa likod ng maskara. Pero mas maganda pa rin ako kaysa sayo. Akala mo ba mas Maganda ka kay Binibining Sofia? Alam mo bang si Binibining Sofia ay isa sa mga pinakamagagandang babae sa lungsod ng Mayumi? Tingnan mo ang suot niya. Siguradong hindi siya isang tunay na tagapagmana. Sa payat na baywang at mahahabang binti niya, talagang isa siyang pambihirang dilag. Binibining Sophia. Magkaiba talaga kayo ng kapatid mo. Hindi mabubuhay ng walang lalaki. Kahit anong ganda ng suot mo, hindi ka magiging mataas na klase. Moldita, panoorin mong pipiitin ko ang bibig mo. Ginoong Marco, Bakit mo ipinagtatanggol ang babaeng ito? naisip ko lang kung may pagkakataon ako na makilala ka. Umalis ka. Ikaw, ano ba ang pinagpapanggap mo? Tingnan mo ang suot mo, hindi ka ba rito para magbenta ng sarili? Wow, ang ganda ng mukha pero ang lakas ng loob. Nagalit niya ang magkabilang pamilya, ang pamilya Marco at ang pamilya ni Alia. Nagtataka ako kung paano niya balak na makalabas dito ng mag-isa. Oo nga, naglakas loob ka pang basain ng inumin ang pangalawang anak ng mga Marco. Talagang hindi mo alam kung gaano ka kaswerte. Eddie, gusto mo bang kunin ang swerte niya? Ikaw na nagbibenta ng sarili, ay naglakas loob ka pang saktan ako. Ngayong gabi, sisiguraduhin ko, makuha mo ang nararapat sa'yo. Ikaw. Ang sama ng ugali, may tao ba dyan? Ilabas niyo siya para sa akin. Oo, habarin siya, at itapon sa labas. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ako. Kapag may humawak sa akin, walang makakatakas sa inyo. Mukhang napakalakas ng loob niya. Baka naman may malakas talaga siyang koneksyon. Imposible, nandito na sa party ang lahat ng mayayaman sa lungsod ng Mayumi. Paano pa may iba? Ang apelyido ko ay Teka, ibig mong sabihin, ang pamilya Hi mula sa lungsod Hilaga? Sinasabi mo bang ikaw ang tagapagmana ng pamilya Hi? Ang pamilya Hi ay napakalaki ang impluwensya sa kahabaan ng hangganan. Sila ang halos kumokontrol sa lahat doon. Ang pamilya Marco, sila ay isang matandang pamilya na ilang siglo nang umiiral. Paano ka maaari? Bakit hindi ako? Sabi mo ang apelyido mo ay Hi. Nagkataon, mayroong isang dating executive mula sa phone group dito ngayong gabi. May tao ba dyan? Kunin si Ginoong Jose. Tingnan natin kung ang binibining Hi na ito ay tunay nga na mula sa pamilya Hi. Ikaw na Moldita, gusto kong makita kung hanggang kailan mo mapapanatili ang pagpapanggap na ito. Boss, maaari kayang ang babaeng ito ay tunay na mula sa pamilya Hi? Walang anak na babae sa henerasyong ito ng mga Hi. Kaya bakit naman magsisinungaling ang babaeng ito? Nang ganoon, ang ganoong klaseng kasinungalingan ay napakadaling mabuko. Magpatuloy lang sa pagmamasid. May nabalitaan akong may nagpapanggap bilang tagapagmana ng phone group. Sino iyon? Ginoong Jose, siya ang nagpapanggap na tagapagmana ng pamilya Hi. May tao ba dyan? Basagin ang mga binti nitong Moldita. Akala mo kung sino ka na, Pokpok. Sino ka ba talaga? Anong kapal ng mukha mong magpanggap na tagapagmana ng pamilya Hi? Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Ako si Fong He, ang bagong ampon na anak ni Ginoong Marco. Ampon na anak? Anong ampon na anak? Ang pamilya Hi, matagal nang nakatira sa mayaman. At saka, wala akong narinig tungkol kay Mang Ricardo na umampon ng anak. Oo nga, Ginoong Jose, anong ampon na anak? Sa tingin ko, niloloko ka lang niya. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ha, alam mo ba, kung nasa ang liga ka, bakit naman, aampunin ni Mang Ricardo ang tulad mo bilang anak, ha?
Ang galaw na ito. Gets mo? Gets ko na. Carlo. Imbestigahan mo ang background niya at tawagan mo si Mang Tonyo. Tanungin mo kung nasa kwarto. Sige nang. Boss, pinaghihinalaan mo ba na itong babae ay, Huwag kang masyadong magsalita. Diyos ko, ang bobo ko talaga, kung ang babaeng iyon ay talagang si Ginang. Ibig sabihin ba, ang boss ko ay niloloko ng sarili niyang asawa? Kung ako sa'yo, Ginoong Jose, tatawag na ako kay Mang Ricardo. Ngayon na, huwag mong isugal ang kinabukasan mo. Dahil dito, Sige, tatawag na ako para makita mo mismo. Mang Ricardo, may kasama akong isang dalagita. Sinasabi niyang siya ay, oo, siya ang aking bagong ampo na inaanak na babae. Pinadala ko siya para dumalo sa bidding dinner. Tama, Sandali, talaga bang siya ang inaanak na babae ni Fonghi? Imposible, talagang hindi. Ginoong Jose, baka nagsisinungaling lang siya sa'yo. Sabi ko na nga ba, paano pwedeng maging inaanak na babae ni Mang Ricardo ang isang babaeng tulad niya? HMP. bruha, ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Ikaw, isang walang kwenta, na bigla na lang sumulpot, mag-aangking isa kang tagapagmana ng mga Fong. Ngayong gabi, lilinisin ko ang bahay, para kay Mang Ricardo. Ang kapal ng mukha mong mawala ng respeto sa aming binibini. Bata, talaga bang akala mo kaya mong harapin ang aming binibini? May utos si Master Fong. Sino mang magpakita ng kawalan ng respeto sa binibini ngayong gabi, baliin muna ang binti. Ikaw na. Hindi. Ha. Ginoong Marco. Ito ang imbitasyon mula sa babae para sa mga tauhan. Pagkatapos suriin, Iyon nga talaga ang ibinigay natin sa pamilya He. ano ang sabi ni Mang Tonyo? Tinawagan ko na si Mang Tonyo. Wala nga talaga sa bahay ang ginang. Nagpadala na si Mang Tonyo ng tao para hanapin siya. Ang munting ligaw na pusa ko ay lalong tumataginting. Ginoong Marco. Tungkol sa ginang, kailangan mo ba akong pumunta? Hindi na kailangan. Ang munting ligaw na pusa ay nakahanap ng ganyang makapangyarihang taga-suporta. Karapat dapat siyang makapaglabas ng init ng ulo. Presidente Jiang. Siya ang pangalawang binata ng pamilya Marco. Kung talagang babaliin mo ang kanyang mga binti, hindi ka ba natatakot? Nagagantihan ka nila? Isa lang siyang anak sa labas. Karapat dapat ba talaga siyang ikumpara sa ating tagapagmana ng pamilya He? Ikaw. Dalhin mo siya palayo. Opo, para hindi na kailangan tingnan pa siya ni Binibining He. Huwag kang lalapit pa. Paano niya kaya? Paano niya? Magmamadali ka at humingi ng tawad kay Binibining He. Napakabait ni Binibining He. Kung maayos kang hihingi ng tawad, tiyak na patatawarin ka niya. Paumanhin, bulag ako, at walang ingat. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Bakit mo ako sinuntok? ano? Dahil lang humingi ka ng tawad, kailangan kong tanggapin? Magsisimula na ang bidding meeting. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa bidding event para sa Western Project. Ang panimulang tawad ay 5 milyong piso. 7 milyon. 10 milyon. 20 milyon. 70 milyon. Halatang nandyan lang siya para gumawa ng gulo. Ang pamilya He ay matagal nang nasa North. Ano pa ba ang gusto nila sa lote na to? Daniel, Sophia, umpisa pa lang ng laro natin. 100 milyong piso. May gustong magtaas ng tawad. 100 milyong piso, unang beses. 100 milyong piso, pangalawang beses. 100 milyong piso, ipinagbili na. Ano ang itinatago mo? May 100 milyong piso sa card na ito. Ito ang bigay kaya na ipon ko. 100 milyong piso.
Alia, sobrang bait mo talaga sa akin. Daniel, kung iniisip mong gamitin ang bigay kaya ko, sayang, hindi magkatotoo ang gusto mo. Alia, hindi mo inaasahan to, di ba? Ginagamit ko ang pera ng bigay kaya na ikaw mismo ang nag-ipon para bayaran ang lote na ito. Ito ang lupang laging gusto mo. Ngayon, ako ang nagkatotoo nito. Nabigo ang pagbabayad. Hindi pwede. 100 milyong piso ang laman ng card na ito. Alia, yang moldita. Imposibleng naloko niya ako. Ginoong Daniel, itong card na ito. Huwag mong sabihin hindi talaga sa'yo ito. Subukan mo ulit. Nabigo ang pagbabayad. Imposible, talagang imposible. Nabigo ang pagbabayad. Alia, yang moldita. Kahit patay na, pinahihirapan pa rin ako. Well, Ginoong Daniel, kaya mo ba talagang maglabas ng 100 milyon o hindi? Kung hindi mo kaya, bakit ka nag-iingay? Ay, naalala ko na. Ang card na ito ay binuksan ni Binibining Sofia 2 taon na ang nakalilipas para sa pag-iipon ng kanyang bigay kaya yata yun. Ay wow, Ginoong Daniel, walang hiya ka talaga. Gumagamit ka ng pera ng bigay kaya ng isang babae? Narinig ko na simula nang mamahala si Ginoong Daniel sa grupo Alia. Palugi na sila kada buwan. Baka naman ang grupo Alia ay malapit ng mabangkarote. Sinong nagsabing babangkarote ang grupo Alia? Sisiguraduhin kong mabangkarote siya ngayong araw. Ano, may problema ba? Gusto akong bangkaruti ni Ginoong Daniel? Baka dapat ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Sa Feng Xiang Auctions, ang patakaran ay, kung may umatras sa isang bid, bukas ang kanilang pagkakakilanlan ay, iaanunsyo sa buong bansa, ipapaalam sa mga bangko, ika-clear ang lahat ng ari-arian, at sila'y masasama sa blacklist ng buong industriya. Ginoong Daniel, tapos na ang swerte mo. Hindi. Hindi pwede, hindi ako pwedeng masama sa blacklist. Ang dami kong ininvest, hindi ako pwedeng masama sa blacklist. Kayong mga ito, hindi pa naman nasa blacklist si Dan. Sinisipa mo na siya habang nakadapa, walang hiya. Mukhang ang magandang buhay ni Daniel ay talagang malapit ng matapos, maliban na lang kung may tumindig para talagang mamahala. Pero, sino rito ang makakapaglabas ng 100 milyon ng sabay-sabay? Maliban kung... Tama, ang tanging makakapag-abot ng 100 milyon ay, siya, ang babaeng ito. Wala lang ang 100 milyon sa pamilya He. Binibining He, dahil gusto mo rin. Ang lupang yun, bakit hindi? Dan, bakit ka nagmamakaawa sa moldita na yon? Ang bilis kumagat ng isda. CJ, pwede kong tanggapin yan. Pero gusto ko ang 5% ng mga share mo sa grupo Alia. At saka, gusto kong turuan mo siya ng leksyon. Gusto kong ipaluhod mo siya at patawarin ako. Hanggang sa ako'y masiyahan. Sophia, Daniel, gusto kong maranasan ninyong dalawa ang matraidor ng taong mahal mo. Ano? Ginoong Daniel, hindi mo ba talaga iniisip na ang isang sampal kay Binibining Sofia ay tapos na ang lahat, hindi ba? Huwag mong kalimutan, kanina lang ay tinawag ako ni Binibining Sofia na mang-aagaw. Sinabi pa niyang dapat akong lumuhod at humingi ng tawad. Sinubukan pa niyang hilahin ang damit ko. Moldita ka, tumigil ka sa paggawa ng gulo sa pagitan ko at ni Dan. Dan? Ah, kaya pala kayo ni Ginoong Daniel ay magkasintahan. Tumigil ka sa kakasatsat, si Dan ay nobyo ng kapatid ko, kami. Ay naku. Kaya ang nobyo at ang nakababatang kapatid. Ang nakababatang kapatid. Tumahimik ka. Kayo, tumahimik na kayong lahat. Binibining He, ako at si Sofia, at ang kapatid niyang si Alia, magkasama lang kaming lumaki, sa ampunan. Sanay lang siyang tawagin akong Dan, yun lang yun. Ginoong Daniel, kung hindi mo mababayaran ng buo ngayon, o makakahanap ng papalit, kailangan kitang i-blacklist. Ipapaalam ko sa bangko na i-freeze ang lahat ng asset na nakapangalan sa iyo, bilang napabalik, 5 segundo. 5. Ginoong Daniel, naubos na ang pasensya ko. 4. Mukhang si Ginoong Daniel ay hindi talaga interesado. Ano? Eh di kalimutan na. Satlo. Binibining He. Mukhang nagdesisyon na si Ginoong Daniel. Ginagawa ito ni Ginoong Daniel para sa grupo Alia. Sigurado akong maiintindihan ni Binibining Sofia ang kalagayan niya, di ba? Ginagawa ko ito para sa grupo Alia. Dan, hindi mo ako sasaktan, di ba? 2. Ikaw ang nagpagalit kay Binibining He. Ikaw, Tangang, Moldita.
Binibining He. Nasatisfy ka na ba ngayon? Sabihin ko sa'yo, sinadya ko yun. Gusto kong ikaw ang unang lumapit sa akin. Para lang sa sandaling ito, ang pakiramdam na ginagamit ka ng taong mahal mo. Anong pakiramdam? Sino ka? Sino ka talaga? Hindi ka pwedeng siya. Imposible. Imposible. Isa. Gusto ko ang proyekto sa kanluran. Matagumpay ang pagbabayad. Bukas, magpapadala ako ng tao sa Grupo Alia para kunin ang mga papeles ng paglipat ng kontrata. Ito pa lang ang unang hakbang. Maghanda ka sa mga susunod. Bumalik na siya. Siya yun. Kapatid ko si Sofia. Tumahimik ka. Patay na si Alia. Naiintindihan mo ba? Alam mo, may mga tao na isinilang na mapalad. Kapag malungkot sila, laging may nag-aaliw sa kanila. Hindi tulad ko, wala akong kahit ano. Tigil na sa pag-inom. Ibigay mo sa akin. Lumabas ka. Sino ka ba? Dahil asawa mo ako. Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Ikaw, Hoy. Dalhin ang sample ng buhok sa Gene Lab at kunin ang iyan ni Alia. Tingnan kung tugma ito kay Lia. Paglabas ng report, dalhin mo agad sa akin. Ginoong Marco, sa palagay mo ba si Ginang ay si Alia nga? Opo, sir. Aba, gaano ba kalakas ang nainom ni Ginang kagabi? Hinaan mo ang boses mo. Mang Tonyo, magluto ka ng sabaw para sa hangover. Sige, gagawin ko na. Halikan mo ako. Lasing ka. Huwag mong pagsisihan ito. Nako, ang gulo-gulo naman ito. Bakit hindi nila sinarado ang pinto? Diyos ko, Diyos ko. Nakipagtalik ako kay Marco. Mapanganib talaga ang magandang mukha. Ginang, kay liit-liit ng katawan mo, hindi talaga marunong magpigil si Ginoong Marco. Ito, Ginang, uminom ka ng sabaw, makakatulong ito sa paggaling mo. Esan, Sinta. Pupunta tayo sa ospital mamaya. ospital. Ano ang ospital? Munting ligaw na pusa, ang galing mong magkunwari. Ang ospital ay isang lugar kung saan ka ginagamot at tinuturukan. Turukan, dinan. Ayokong pumunta sa ospital. Wala akong sakit. Masakit ang turukan. Hindi para sa iyo ang turukan, Sinta. Para kay Leo, may nabalian ng binti. Nakahiga siya sa ospital ngayon. Tayo ang kanyang kuya at hipag. Kaya dapat, tayo ay dumalaw. Nabalian ng binti. Karapat dapat sa kanya iyon. Teka, paano ako nakauwi kagabi? Ang mga galos na ito, ako ba ang gumawa nito? Alia, hayop ka talaga. Sinta, Sinta. Esan, sige, tara na.
Mang Tonyo, po, tulungan mo si Ginang na maghanda ng mga regalo na dadalhin natin sa pagdalaw. Sige, ako na. Ay, hindi na kailangan. Ako na ang maghahanda, marunong ako. Sige. Leo, maghahanda ako ng isang regalong hindi mo malilimutan habang buhay. Ha? Aling Maria, ano raw ang sabi ng doktor? Ang anak ko. Kanina lang pumasok ang doktor at sinabing, basag na ang binti ni Leo. Kasalanan ng gaga na to ang lahat. Simula nang dumating siya sa pamilya natin, wala nang araw na tahimik, malas lang talaga siya. Tama na. Ang pamilya ang malinaw na, nang basag ng binti ni Leo. Aling Maria, paano mo masisisi sila dito? Bakit hindi ko siya masisisi? Simula nang dumating siya sa pamilyang ito, kayo ng kapatid mo, ay nag-aaway na. At ngayon, ang binti ni Leo, ay nabali na rin. Siyempre, siya ang sinisisi ko. Sino pa ba ang dapat kong sisihin? Kuya, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Mali ba si nanay? Kung wala lang siya, baka ang binti ko ay hindi naman sana nabali. Siya ang puno't dulo. Hindi nyo kayang habulin ang pamilya kaya kay Liam mo ibinubuhos. Akala mo ba patay na ako? Isang babae lang na walang koneksyon. Ano ba ang meron sa kanya? Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Mahal, huwag kang magalit. May regalo ako para kay Leo. Nasaan ang regalo? Ang regalo, nasa labas ang regalo. Pasok ka. Chrysanthemum, sinusubukan mo bang sampay ng anak ko hanggang mamatay? Ano itong kahon? Damit pang libing. Gusto mo talagang mamatay ang anak ko? Patay. Bubugbugin kita ngayon. Array. Nanay, Aling Maria, tama na po. Hindi, nakita ko sa Tsi na nagbibigay ng regalo ang mga tao, na ganito sa mga tao. Tingnan mo, ang ganda at makulay. Di ba maganda? lahat kayo, lumabas na. Ay, naglalaro ba tayo ng water splashing game? Ang gaga talaga. Array. Nanay, Anong ginagawa mo? Array. Lola, hindi ba tayo naglalaro ng water splashing game? Huwag mo akong basain. Huwag. Heto na ang tubig. Ay, prinsesa ko, Anghel, aking munting sinta, paano mo naiisipang magpadala ng bulaklak at damit panlibing sa kanya bilang regalo? Karapat-dapat naman yon sa pang-aapi nila kay Marco. Ano naman ang mali doon? Nakita ko sa Tsi, may mga nagbibigay ng ganoong regalo. Kaya, magaling ba ang ginawa ko o hindi? Ginang, ang mga bulaklak at damit panlibing na yon ay para sa mga taong pumanaw na. Pumanaw. Ay, hindi mo rin maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Ginang, ang regalo ninyo ngayon ay talagang espesyal, pero sa susunod, huwag na nating gawin ulit ito, ha? Sige na ba? CJ, hoy, binibining Sofia, ipinadala ko na sa'yo ang headline na ginawa ng marketing team natin. Tingnan mo. mukhang maganda. Tandaan, umarkila ka ng ilang peking account para magkomento tungkol sa kanya na nagbabayad gamit ang bigay kaya. Sige, tapos ano? Bago ako umalis sa auction, iniwan ko sa kanya ang calling card ko. At para saan yon? Siyempre, para isipin ni Daniel na interesado ako sa kanya, tapos imbitahan ko siya sa birthday party ko sa Makalawa. Binibining Sofia, si Daniel ay medyo tuso. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Okay, may iba ka pa bang kailangan kong gawin? Kailangan kong magpabook ka ng hotel para sa akin. Sa pangalan ng pamilya, ni Mang Ricardo. Tapos mag-ayos ka ng ilang tao para tulungan ako. Sige. May nahanap ka na ba? Kanino ba talaga? Nanggaling yon? Hindi pa rin namin alam. At ang mga opisyal na social media account natin ay punong-puno na ng basura. Walang kwenta. Ano ba ang ginagawa ng mga taga-PR? Anong nakasulat dyan? Sabi-sabi nila, Ginoong Daniel, isa ka lang palang lalaking binubuhay ng babae. Buhay ka lang sa bigay kaya ng ex-girlfriend mo. May nagsasabi pang karma yan. Dagdag pa, ang stock ng kumpanya natin ay patuloy na bumababa. Kapag bumagsak ng todo, bangkarote tayo. May isang araw pa lang. Para maayos mo ang lahat ng chismis online. Kung hindi, tanggal ka na. Umalis ka.
Bangkarote? Kapag nakuha ko na si Binibining Hi, ang lungsod ng Mayumi ay magiging isang laruan lang sa kamay ko. Sa auction kahapon, na inorganisa ng Feng Shang, muntik nang ma-blacklist si Ginoong Daniel ng Grupo Alia, dahil hindi niya kayang bayaran ang mataas na presyo. Isang misteryosang babaeng negosyante ang sumalba kagabi. Sabi-sabi, ang itim na card ni Ginoong Daniel, ay talagang nakapangalan kay Alia, ang dating presidente ng Grupo Alia. Talaga namang hindi siya mapakali. Oy, ma'am, saan ka pupunta? Bumalik ka. Ay, ang gulo naman nito. Akala mo'y mayaman na si Binibining Hi. Sa huli, isa ka lang palang laruan, sa kamay ko, HMP. Ginoong Marco, kumpara noong nakaraang quarter. Hello. Mang Tonyo, anong nangyayari? Tumakas po ang asawa ni Ginoong Marco. Tumakas siya. Huwag kang mag-alala, Mang Tonyo. Babalik din yan. Kumusta na yung ipinaimbestiga ko, sayo? Iniimbestigahan na po namin. Kapag tapos na ang report, ipapadala ko agad, sa telepono ninyo. Sige, magtalaga ka ng tao para bantayan ng palihim silya. Walang dapat mangyari sa kanya, kahit gasgas man lang. Opo. Ginoong Daniel, bakit? Napakaaga mong narito. Waiter, itong binibini. Sige, kukunin ko na ito. Ito. At ito rin. Binibining Hi, ang dami mong in-order. Kaya mo bang ubusin lahat yan? Pasensya na, gusto ko lang. Matikman ang bawat cake. Hindi magagalit si Ginoong Daniel, di ba? Syempre hindi. Binibining Hi, umorder ka lang ng gusto mo. Ito muna ang simulan natin. Nga pala, dagdagan mo pa ng isang chocolate cake, pero walang chocolate. Gusto mo rin ng chocolate cake na walang chocolate? Gusto ko na yan mula pa noong bata ako. Bakit? Wala, kasi yung dati kong nobya, gusto rin niya yan. Ex-girlfriend. Yung taga-grupo Alia, yung dating si Alia, may bali-balita na patay na raw siya. Oo, patay na si Alia. Aking pakikiramay. O, siya nga pala, Ginoong Daniel. Pwede mo na lang akong tawaging Lia mula ngayon. Feng Nian. Lia. Lia rin ang tawag sa'yo? Ano ng problema? Wala lang. Salamat. Ikaw si Alia. Hindi ikaw siya. Patay na siya. Ginoong Daniel, ano nang nangyayari? Hindi ba yan yung lalaki sa balita, yung umaasa sa ex-girlfriend niya? Ginamit niya ang pera ng ex niya para bumili ng isang bagay sa isang auction. Pero hindi man lang na-activate ang bank card niya, kaya hindi ito nagtagumpay. Kaya nga ikaw, dapat hindi magpakasal sa isang lalaking umaasa sa mga babae. Kung hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Hoy, narinig ko patay na rin ang ex niya, si MS Wen. Malay mo, baka siya ang pumatay sa kanya. Magsalita ka pa ng isa at mapupunta ka sa bilangguan habang buhay. Ginoong Daniel, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ginoong Daniel, kaunting araw na lang, birthday ko na. Birthday mo? Alam mo, kakalipat ko lang sa lungsod ng Mayumi, at wala talaga akong masyadong kaibigan. Kaya sana makapunta ka sa birthday party ko. Sige, siguradong pupunta ako. Sisiguraduhin kong magiging akin ka sa birthday party mo. Maligayang kaarawan, salamat.
Leah. Maligayang kaarawan. Salamat. Leah, anong nangyari sa'yo? Hilo na hilo ako. Ang init-init. Dalhin mo siya sa kwarto 342, CJ. Binibining Hi, kayo. Hello, miss. Nasa hotel po namin si Ginoong Daniel. Lasing po siya. Pwede po ba kayong pumunta sa kwarto 342 para sunduin siya? Sige, pupunta na ako dyan ngayon din. Sige, salamat po. Huwag kang mag-alala, hindi kita maghahabla. Leah. Leah. Anong ginagawa ninyo? Tigilan nyo ang pagkuha. Lahat, tumigil na sa pagre-record. Narinig ko na si Binibining Hi ay nagliligawan na kay Ginoong Daniel nitong mga nakaraang araw. Totoo ba yon? Ang babaeng nakahiga sa kama. Si Binibining Hi kaya yon? Ang nobyo ni Ginoong Daniel ay nawawala pa rin. Pero ngayon, nandito siya. Sa kama kasama si Binibining Hi. Sinusubukan ba niyang magpanggap na isang tapat na manginibig? Maaari mo bang ipaliwanag ito? Hindi ko kailanman pinagkanulo si Alia. Nadroga ako. Nadroga? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na si Binibining Hi ang nagdroga sa'yo para lang makasama ka? Napakababa naman yan. Pangian, sinabi ko na sa'yo, si Alia lang ang nasa puso ko. Bakit ba patuloy kang kumakapit sa kinang ganito? Daniel, wala ka pa rin. Hiya, ganyan ka pa rin. Tumayo ka nga at sabihin mo sa mga reporter na umalis na sila rito. Hindi ba't dahil gusto mo akong pakasalan ng dahilan ng lahat ng ito? Sige, pakakasalan kita. Simula ngayon. Hindi ka nakarapat-dapat sa pagmamahal ko. Ngayon, alam na ng buong bansa na ang minamahal na anak ng pamilya Hi ay nakipagtalik sa akin. Kung hindi mo ako pakakasalan, tingnan natin kung sinong mayamang pamilya ang magkakagusto pa sa'yo. Binibining Hi, lumabas ka. Sinabi na ni Ginoong Daniel na pakakasalan ka niya. Narinig ko nung nasa lungsod ng silangan si Binibining Hi. Mahilig siyang maglandi, naglalaro sa iba't ibang lalaki. Magulo ang buhay pribado niya. Walang isang tao sa mataas na lipunan ng lungsod ng silangan ang hindi alam yon. Si Binibining Hi ay sobrang nagmamahal lang sa akin, kaya ganyan siya kumilos. Halika na, tumayo ka. Tigilan mo na ang pagpapapansin. O gusto mo bang magmakaawa ako sa'yo? Sophie, ikaw ba talaga yon? Hindi ko alam. Wala akong ideya kung ano ang nangyari. May gumamit ng cellphone mo para tawagan ako. Sabi lasing ka raw. At pinapunta ako sa kwarto 340Y2 para sunduin ka. Pagpasok ko pa lang, sinuntok na ako ng isang tao. Daniel, Sophia, nagustuhan niyo ba ang malaking sorpresa na ibinigay ko sa inyo? Binibining Sofia, paano mo nagawa na makipagrelasyon? Sa bayaw mo, mahal mo ba talaga ang kapatid mo? Baka naman, matagal na pala silang nagtatago, bayaw at ang hipag. Malaking balita yan Bilis, kuhanan ng litrato. Tigilan nyo ang pagkuha ng litrato. Kung hindi kayo titigil, sisirain ko ang kamera nyo. Ginoong Daniel, ang pagkamatay ni Binibining Sofia, may kinalaman ba sa'yo? Baka naman, nahuli niya kayong dalawa, kaya pinatay niyo siya para manahimik. Pakipaliwanag nga, crime of love kaya ito? Narinig ko pa nga na pagkamatay ni Binibining Sofia, lahat ng ari-arian ng pamilya Alia, napunta sa kamay ni Ginoong Daniel. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Sophie. May nag-set up sa amin. Set up? Ha? Sino ang nag-set up sa inyo? Siya, siguradong si Leah yun. Biniktima niya ako. Sino ang tumawag sa akin? Ikaw, saan ka pumunta? Lasing ako. Nagpapahinga ako sa kwarto sa tabi. Bakit ka naman? Nasa kwarto sa tabi? Kung hindi ako sa kwarto sa tabi, saan pa ba ako pupunta? At sabi ni Binibining Sofia, ako raw ang nag-set up sa kanya.
Ano ba ang ginawa ko para ma-set up siya? Itinatanggol mo pa rin ba? Ikaw talaga siguro ang nagsabi sa staff na gamitin ang cellphone niya para tawagan ako. Niloko mo ako para pumunta sa kwartong ito. Pero ang totoo, gusto mo lang sirain ang pangalan ko. Talagang magaling si Binibining Sofia sa pag-imbento ng kwento. Sayang, hindi ka screenwriter. Paulit-ulit mong sinasabi na sinira ko ang pangalan mo. Bakit ko naman sisirain ang pangalan mo? May ebidensya ka ba? Lia. Akala ko talaga, mabait kang babae. Hindi ko inaasahang ganito ka pala kasama. Lahat ito dahil lang, nagalit sa iyo si Sophie sa auction. Kaya gusto mong gamitin ako para sirain ang pangalan niya. Wow, ang sama pala ng ugali nitong si Binibining He. Dahil lang nahirapan siya, sisira na ang pangalan ng isang babae. Ako ba, si Lia? Kailangan bang sirain ang pangalan ng iba para makaganti? Bakit hindi na lang ipaliwanag ni Binibining Sofia ang totoo tungkol sa mga litratong ito? Ginoong Marco, para sa aming maliit na hotel, na mapili ng Grupo Marco, ay tunay na karangalan para sa amin. Ginoong Marco, tulad ng inyong hula, ang gin match sa pagitan ni Ginang at ni Alia, ay nagtagumpay. Ang aming Ginang ay talagang, si Alia, ang CEO ng Grupo Alia. Wildcat, hindi ko inakala. Ikaw pala talaga siya. Kaya ito ang ibig sabihin ni Binibining Sofia sa pagiging inosente. Diyos ko, Binibining Sofia, napakawalang hiya mo. Ang sarili mong kapatid ay nawawala pa at nagkakaroon ka na ng relasyon sa bayaw mo. Ilalantad kita sa pagiging mga taksil. Hindi totoo, hindi ko ginawa. Lumayo ka sa akin, iwanan mo akong mag-isa. Bilisan niyo ang pagkuha, malaking balita. Sige na. Tigilan ng pagkuha. Sofia, Daniel, nagustuhan niyo ba ang malaking regalong ibinigay ko sa inyong dalawa? May nangyari ba doon sa loob? Ginoong Marco, narinig ko sa mga tauhan na nandoon si Ginoong Daniel sa birthday party ni Binibining He at naakusahan na nakipagtalik kay Binibining Sofia. Papagawa ko ito agad. Oh, siya nga pala, Ginoong Marco, habang iniimbestigahan namin si Ginang. Nadiskubre namin ng hindi sinasadya na nobyo niya si Daniel. Bilhin mo lahat ng video ng mga reporter tungkol sa kanilang relasyon. I-play mo sa lahat ng malalaking screen sa buong lungsod ng Mayumi, paulit-ulit. Opo, sir. Ituring mo na lang itong maagang birthday surprise para sa aking asawa. May asawa na pala si Ginoong Marco ngayon? Hindi ba halata ang singsing kong pangkasal? Oo, napakahalata. Dito po, Ginoong Marco. Pamilyar yung likod ng lalaki. Bakit ang lapit ng itsura kay Marco? Narinig ko, yung dumaan kanina, si Ginoong Marco, yung bibili ng hotel natin. At narinig ko rin, ang gwapo at yaman ni Ginoong Marco. Sana mapang-asawa ko siya. Talaga. Yung lalaking dumaan kanina, si Ginoong Marco yun? Oo, siya ang presidente ng Grupo Marco. Ganyang klase ng lalaki, talagang swerte. Ibig sabihin, malamang, may nobyo na siya. Mga katulad natin, wala tayong pag-asa. Kaya siya pala ang presidente ng Grupo Marco. Wala talaga akong alam sa mga ginagawa ng asawa ko. Sa mga nakaraang araw, minsan na lang kami magkita ngayon. Ginoong Marco, may sipon po ba kayo? Papakuha po ako ng gamot para sa sipon. Hindi na kailangan. Hindi ko inakalang ganito kabilis kumilos si Mang Ricardo. Mukhang, kailangan nating isagawa agad ang susunod na hakbang ng plano natin. Gaano nakatagal magkakilala si Lia at Daniel? Gaano nakatagal magkakilala si Lia at Daniel? Ayon sa aking pagsasaliksik, si Ginang at si Daniel ay magkasamang lumaki sa ampunan. Magkaibigan sila mula pagkabata. Magkaibigan mula pagkabata. Buisit, hindi ko dapat sinabi yun. Kung gagawin mo, gawin mo ng buong buo. Sige na. Magkaibigan mula pagkabata, huwag mo kong biruhin. Sa huli, hindi ba't palaging si ating Ginoong Marco ang panalo? Mas maaga lang siyang nagka-engage ng 1 taon. Yun lang naman. Pero pagkatapos ng lahat, hindi ba't si Ginoong Marco pa rin ang napangasawa ni Ginang? Engage? Oo, pero ang engagement ni na Daniel at Ginang ay hindi kailanman naging pampubliko. Oo nga pala, habang iniimbestigahan ko ang background ni Ginang, nagpunta ako ng espesyal sa pamilya Alia. Ito pala ang cellphone ni Ginang. Ginoong Marco, nakauwi na po kayo. Tumawag lang sa akin si ASST. Carlo, at sinabing nilanat kayo. Nagdala po ako ng gamot. Nakauwi na ba sila? Nakauwi na po si Ginang kanina pa. Nasa kwarto po siya at naliligo.
Mang Tonyo, Oo, gumagawa ka ba ng masarap? hindi. May sakit si Ginoong Marco. Gumagawa ako ng salabat para magpainit ng tiyan niya. May sakit si Marco. May sakit ang asawa ko. Dapat puntahan ko siya. Ha, sige. Ang teleponong ito. Ito talaga ang telepono ko. Daniel, Sophia, sa wakas, mailalantad ko na kayong dalawa sa pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya at ang ebidensya ng pagpatay ninyo sa akin. Sa lahat, maghintay lang kayo, makikita ninyo. Sinusiyasat ba niya ako? Alam na ba niya kung sino ako talaga? Kaya pala nagpapanggap ka talagang tanga. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa makakapagpanggap. Magpadala ka ng tao para tulungan ng palihim si Alia. Asikasuhin sina Daniel at Sophia. Opo, sir. Hello, Binibining Sofia. Nabawi ko na ang cellphone ko. Nandito sa loob ang ebidensya na sina Daniel at Sophia ay nagtutulungan at nagnanakaw ng pera ng kumpanya. Nandito na lahat ng patunay. May ebidensya rin na sinubukan nilang dalawa akong patayin. Ang galing naman. Kaya, plano mo bang ilantad sila ngayon na? Kung ikaw si Daniel, ano ang susunod mong gagawin? Bumagsak sa pinakamababa ang stock ng Grupo Alia. Kung ako siya, magpapatawag agad ako ng press conference para maglinis ng pangalan. Eksakto. Gusto ko silang ilantad sa harap ng bawat reporter sa lungsod ng Mayumi. Ipakita sa lahat ang kanilang tunay na kulay. Ganap na gibain sila. Sige. Dan, tang sakit. Ginoong Daniel, alam na ng buong lungsod ng Mayumi ang tungkol sa'yo at kay Binibining Sofia at ang stock ng Grupo Alia ay bumagsak na sa pinakamababa. Kung hindi tayo makakuha ng dagdag na pondo agad, hindi lang magdedeklara ng bankruptcy ang Grupo Alia, pati ang lahat ng iyong personal na ari-arian ay mafo-freeze din. Kasalanan mo itong lahat. Kayong mga babae, alam nyo lang, ang gamulo sa mga plano ko. Kung hindi dahil sa iyo, si Leah ay akin na sana ngayon. Nag-aalala lang ako sa iyo. Sino ba ang mag-aakalang ang molditang iyon ay talagang biniktima ako? Bobo ka lang talaga. Malinaw na, siya ang may gawa. Nagseselos siya dahil nasa akin ang puso mo. Gusto niya akong sirain, at pilitin akong iwanan ka ng tuluyan. Hindi ko inakala na si Leah, ang molditang iyon, ay talagang umiibig sa akin. Nag-iba na talaga ang isip niya dahil sa selos. Ginoong Daniel, ano ang gagawin natin ngayon? Ang opisyal na Twitter ng kumpanya ay puno ng mga hate comments. Siyempre, magkakaroon tayo ng press conference. Sasabihin kong biniktima ako at wala akong kasalanan sa lahat ng ito. Sige, gagawin ko ito kagad. Dapat ipagdasal mong magtagumpay ang lahat ng ito at ako ay maging CEO ng Grupo Alia nang walang aberya. Kung hindi, ipapadala kita sa Africa. Binibining Sofia, tama ka nga pala. Ayon sa mensaheng dala ng katulong ng pamilya Alia, si Daniel ay magkakaroon ng press conference para maglinaw sa mga araw na ito. Si Daniel. Press conference. Ililinaw na ba niya ang relasyon niya kay Sophia? Oo, tama ka. Ang impyerno ni Daniel ay magsisimula na. Maligayang pagdating sa mundo ko. Mahal. Sinta, huwag kang mag-alala. Ano man ang gawin mo, gagawin ko ang lahat para tulungan ka, at itaas ka sa pinakatuktok. Narinig ko kay Mang Tonyo na nagdo-drawing ka ngayon.
Mahilig akong mag-drawing. Pero akala ko ay narinig ko na may kausap ka. Anong nangyayari? Sinta, Kausap ko ang isang magandang babae. Malala, talagang malala. Puno siya ng dugo. ikaw na naman maliit na pasaway nagsisinungaling. Tara na, kain tayo. Lahat, gusto kong linawin ng mga chismis ilang araw na ang nakalipas. Tungkol sa akin at kay Binibining Sofia, gusto kong linawin ng ilang bagay. Kaming dalawa ay pinagbintangan ng ibang tao. Nahuli na ang salarin. Ang pangalan niya ay Jose. Siya ang CFO ng Grupo Alia. Mga 2 linggo na ang nakakaraan. Pinatalsik ko siya dahil sa pangungupit ng pondo ng kumpanya. Kaya, ang punto ni Ginoong Daniel ay, may sama ng loob ang taong ito, at binalak niyang sirain ang reputasyon ni Ginoong Daniel. Tama, sa birthday party ni Binibining He, binigyan niya ako ng droga, ginamit ang cellphone ko, para tawagan si Binibining Sofia. Inakit siya papunta sa isang hotel, hinatulog siya, at inilagay siya sa kama ko, para gumawa ng pampermisong eksena. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, nasa blacklist ako sa industriya. Papatayin kita. Hoy, bitawan mo ako. Sina Ginoong Daniel at Binibining Sofia ay talagang pinagbintangan. Karapat-dapat sa kakilakilabot na kapalaran ang taong iyon. Ang mga taong katulad niya ay dapat ikinulong. Alam ko na dahil sa malalim na damdamin ni Ginoong Daniel para kay Presidente Alia, hindi siya kailanman magtaksil. Paano naman ipapaliwanag ni Ginoong Daniel ang mga larawan ng paghalik ninyong dalawa ni Binibining Sofia na kumalat mula kay Binibining He? Pinagbintangan din si Binibining He. Photoshop lang ang mga larawang iyon. Ginoong Daniel, bumangon na ang stop ng Grupo Alia. Sa totoo lang, may gusto akong ipahayag ngayon. Opisyal na magiging CEO ng Grupo Alia si Ginoong Daniel. Bilang CEO ng Grupo Alia, ikaw na ba ang magiging CEO? Simula ngayon, ako na ang magiging. Nako, ano ba ito? Nakakagulat naman ito. Dan, babalik na ba si ate? Siguro babalik na si ate. Patay na si Alia. Naiintindihan mo ba? Ang drama-drama naman ng eksenang ito. Nako, ang nakakatakot naman ng larawang ito, yung babaeng pinatay dito. Mukhang kamukha ng dating sisi ng Grupo Alia, si Alia. Binibining He, pakiusap, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kailangan mong umalis. Ano ang problema? May mali ba akong nasabi? At yung pumatay sa larawan. Mukhang kamukha mo, Ginoong Daniel. Tigilan mo ang pag nagkakagulo. Alam kong ayaw mo kay Sofia, at galit ka dahil hindi ko siya pinaalis. Pero hindi mo dapat hayaan na gamitin ka, nang may masamang hangarin. Ako ang nagkakagulo. Hindi ba? Gusto mo lang na mapasa iyo si Dan para makuha ang pagmamahal niya. Kaya ka gumagawa ng mga pangit na biro para lang mapansin ka niya. Tama ka, isa kang babaeng. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Sisiraan mo pa ako kung kinakailangan. Tama ang sinabi mo. Gusto ko talagang sirain ka. Teka, ikaw ba ang gumalaw sa painting na ito? Ako nga. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang gusto mo, Ginoong Daniel? Ang talino mo. Bakit hindi mo subukang hulaan? Ano sa palagay mo ang susunod kong gagawin? Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang balak mo? Makasarili at uso mong babae. Ano pa ba ang magagawa niya? Hindi ba't dahil lang gusto mong makuha si Dan? Payo ko sa'yo, sumuko ka na, kahit anong gawin mo. Si Dan ay hindi kailanman magkakaroon ng lugar para sa'yo sa puso niya. CJ, paulit-ulit na lang ang sinasabi mo. Wala ka na bang bagong masasabi? Ikaw, Binibining He. Alam kong adopted daughter ka ng pamilya He. Sinusubukang gamitin ang kasal na ito para mapanatili ang posisyon mo kung luluhod ka ngayon at humingi ng tawad sa akin at kay Sofia. Papatawarin kita. Ginoong Daniel, ang taas naman ng tiwala mo sa sarili. Ano bang nagpapalagay sa'yo? Naluluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Nagpapahirap ka pa, ha? Binibining He. Kung titigil ka, baka isipin kong pakasalan ka. Kung hindi, wala kang makukuha. Ginoong Daniel, taya tayo. Anong klaseng taya? Ang susunod kong hakbang ay pwedeng sirain ang buong reputasyon mo. Ano ang balak mong gawin? Panahon na para hulihin ang isda. Bakit nasa'yo ang cellphone na ito? Ano? Ginoong Daniel, pamilyar ka ba sa cellphone na ito? Daniel, niligawan mo ang kapatid ko at nagtulungan kayong dalawa para nakawin ang ari-arian ng kumpanya. Tinawagan ko na ang pulis. Daniel, Sofia,
Dumating na ang masamang kapalaran ninyo. Diyos ko, sila pala talagang si Ginoong Daniel at Binibining Sofia ang pumatay kay Presidente Wen. Ang kapares ng mga walang hiya. Pero si Alia ay kaawa-awa rin. Ang kanyang nobyo at kapatid ay nagtaksil sa kanya. Ngayon, ang buong grupo ng kumpanya ay malapit nang mapunta sa kamay ng Dalawang manlolokong ito. Oo, sila ay lubos na walang hiya. Pagkalabas ko, ibubunyag ko ang lahat ng kanilang krimen. sa lahat ng tao. Tumahimik ka. Lahat, tumahimik kayo. Sino ka ba? Sino ako? Ako si Alia. Dan, ako ito. Bumalik na siya. Tumahimik ka. Anong kinakatakot mo? Kung napapatay ko siya noon, kayang-kaya kong gawin ulit. Hindi ka si Alia. Ikaw ang panganay na manugang ng pamilya Marco. Gaga. Patunay, Ang kapatid ko, may birthmark na plum blossom sa kanang braso. Wala ka niyan. hindi alam ni Daniel, pero huwag mong sabihing hindi mo rin alam. Wala akong birthmark na plum blossom. Sticker lang ng tattoo yon, na nilagay ko para lang magpasarap. Patay na si Alia. Kaya kung ano ang sabihin mo, yun ang masusunod. Ang pagkamatay ng kapatid ko ay muntik na kaming wasakin. Paano kami magsisinungang tungkol dito? Hindi ba't dinuduro mo lang ang sugat namin? Sofia, ako ang tunay mong kapatid. Ngayon, tutulungan mo ang lalaking ito sa kanyang maruming gawain. Tao, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Rito. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Bakit siya nandito? Tara, halika tingnan ninyo ito. Sino ba talaga itong si Wenji? Isa lang siyang taong hinanap ni Ginoong Marco. Si Wenji, para lang makuha ang grupo Alia. Talagang wala nang hiya ang pamilya Marco. Naghanap pa sila ng isang siraulo para magpanggap na isang henyo sa negosyo. Talagang katawa-tawa si Wenji. Oo, kapatid ko siya. Hindi ko ba siya makikilala? Ang babaeng ito ay may kung anong sakit sa pag-iisip. Lagi siyang nagpapantasya na siya'y isang mayamang tagapagmana o kung anuman. Kaya patuloy siyang kumakapit sa aming pamilya. Dan. Ginoong Marco, payo ko sa inyo, lumayo kayo sa babaeng ito. Mag-ingat kayo baka balang araw. Magtaksil siya sa inyo. Akala mo ba mas kilala mo ang babae ko kaysa sa akin? Ito ang ulat ng tugma sa henetika para sa asawa ko at kay Wenzai. Ipinapakita ng ulat na silang dalawa ay ganap na magkatugma sa henetika. Pwede naman pekay ng mga larawan, lalo na ang mga dokumento. Maliban kung kaya mong buksan, ang kaha de hierro na naglalaman ng Power Jade Pendant ng grupo Alia. Bakit hindi ako maglakas loob? Ginoong Marco, sa susunod na magpeke ka ng isang bagay, mag-aral ka muna. May tao ba dyan? Ipalabas ninyo sila para sa akin. Ang press conference ng grupo Alia ay hindi para sa kahit sinong taong basta-basta na lang papasok. Paano kung kaya kong buksan ito? Alia, dahil dito ka pumunta para manggulo, bibigyan kita ng gusto mo. May magdala nga ng safe dito. Narito na ang safe. Kung aminin mo ngayon din, napeke ka, lumuhad ka sa harap ko, at magmamakaawa ka ng malakas sa akin at kay Dan. Baka, pag-isipan kung pakawalan ka. At kung hindi ko aminin, Sa tingin ko nagmamatigas ka lang, nang walang dahilan. Kung hindi mo ito mabuksan, lumuhad ka, humingi ka ng tawad sa amin, at gumapang ka palabas dito. Pero paano kung, sa anumang pagkakataon, talagang mabuksan ko ito, edi kayong dalawa ang makukulong. paano nangyari yon? Peke ka lang, kahit subukan mo ng 100 beses. Hindi mo yan mabubuksan. Oo, impostor ka lang, at iniisip mo pang mabubuksan mo ang safe ng pamilya Alia. Mangarap ka. Pusta ay pusta, tulad ng sinabi ni Ginoong Daniel kanina, kaya ngayon kailangan mong gumapang palabas dito ng nakaluhod. Pinalitan ko na ng safe si Sophie, Alia, ngayong araw, tapos ka na. Naiintindihan ko na. May problema. Ang safe na ito. Ginoong Marco. Pinaghihinalaan kong pinalitan nila ang totoong safe. Gusto mo bang siyasatin ko? May 3 minuto ka. Gusto kong makita ang totoong safe. Okay. Peke ito. Kung ganoon, sige, ipakita mo sa akin ang totoong safe. Ang sinungaling ay laging sinungaling. Lumuhad ka, ngayon din. Bilisan mo at ilabas mo ang iyong telepono para kumuha ng litrato. Mag-post ka ng video online ng pamilya Marco na nakaluhod. Gumapang ka palabas dito, parang ulol na aso. Bukas, siguradong mag-trending ka. Lumuhad, humingi ng tawad, at gumapang palabas. Ulol na aso.
Talaga. Gagapang kang palabas, parang aso. Ginoong Marco, ang babaeng ganito, kung itatapon mo sa kalsada, sigurado akong walang lalaking maglakas loob na kupkupin siya. Ako na ang bahala sa sarili kong gawain. Ikaw na baliw na babae. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sige, sisiguraduhin kong mamamatay ka agad ngayon din. Ang totoong safe ay narito mismo sa aking mga kamay. Ginang. Ako si Alia. Ang isisi ng grupo Alia. Hindi pwede, talagang imposible. Lia, tinawagan ko na ang pulis. Darating na ang pulis sa anumang minuto. HMP. Kaya pala kayong dalawa ay nagkakaroon ng relasyon pala. Alam mo ba? Matagal na siyang nakipagtalik sa akin. Yun pala, gusto mo, ang basurang itinapon ko at itinuturing mo siyang kayamanan. Sino sa inyo ang Daniel at Sofia? Ate, nagkamali ako. Pakiusap, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Mula nang ikaw at si Daniel, ay muntik nang mapatay ako sa kotse. Patay na ang kapatid mo. Matapos ang lahat ng ginawa mo. Panahon na para harapin mo ang batas. Hindi. Pakawalan mo ako. Pakiusap. Bakit hindi ka papatay? Bakit buhay pa ang isang walang hiyang tulad mo? Paano ako mamamatay? Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pumunta sa bilangguan. Oh, Hindi, Alia. Hindi ako pwedeng makulong. Alia, hindi ba't gusto mo akong pakasalan? Pakakasalan kita. Basta lang mapatawad mo ako. kung ganoon, lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling pag-isipan ko. Nagkamali ako, pasensya na. Alia, patawarin mo na ako. Talaga, ikaw lang ang tunay kong minahal. Akala mo ba karapat-dapat kang patawarin? Nang isang gago tulad mo. Niloloko mo lang ako. Alia, sasabihin ko sa'yo. Kahit mamatay man ako, isasama kita. Alia, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kailan mo nalaman kung sino talaga ako? Matagal na kitang pinaghihinalaan. Eh bakit hindi mo ako sinita? Dahil gusto kong magawa mo ang paghihiganti mo ng walang pagsisisi. Mas masarap sa pakiramdam ang maghiganti gamit ang sariling kamay. Salamat. Ma'am, nakabalik na po kayo. Nasaan ang asawa? Nasa bahay po ang asawa ko. Ang asawa ko. Nasa taas po siya, sa kwarto. Palitan mo ng mas maliit na mop. Sige po. Ginang Marco, opisyal ng inaako ni Ginang, ang grupo Alia. At inililipat mo rin ang iyong shares sa grupo Marco. Sa kanya, sa tingin ko, hindi naman kailangan yun. Baka narinig na ng balita sina Leo at Maria Santos. Nasaktan ni Lia ang binti ni Leo. Tiyak na hindi nila, pababayaan lang to. Ginoong Marco, halos nakamit na natin ang karamihan ng shares ng grupo Marco. Sa ngayon, plano mo bang agad na isara ang lambat? Tama, gusto ko silang harapin, bago pa nila masaktan ang asawa ko. Kaya, patuloy mo pa bang itinatago ang iyong pagkakakilanlan bilang presidente ng grupo Marco sa iyong asawa? Hindi pa, hanggat hindi naalis ang lahat ng panganib. Mas mabuting, kaunti lang ang malaman niya. Hindi ka ba nagtitiwala sa kanya? Sobrang nagtitiwala ako sa kanya, kung malaman niya. Tiyak na mag-aalala siya. Baka nga, subukan pa niyang ayusin ito ng sarili niya sa likod ko. At sa huli, mahihila lang siya sa gulo ng pamilya Marco. Naiintindihan ko. Pangako, hindi ko papaalamin ng asawa mo tungkol sa posisyon mo. Ano ba ang tinatago mo sa akin? Ano yan? Ito ay
Nag-iwan siya sa akin ng kasulatan ng utang. Oo, tama yan. Papunta sa abroad ang bunso kong kapatid na babae para mag-aral. Umutang ako sa kanya. Kinabahan lang ako baka hindi ka pumayag. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo. Talaga? Oo, aalis na ako. Hindi ko na kayo aabalahin. Ang kapatid niyang babae. Ano ba talaga ang nangyayari? Ako, ikaw. Ikaw pala, Alia. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang paa ko. Alia, hintayin mo lang. Isap, Enan. Mabuti pang, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng lakas mo, dahil kaming tatlo ang nandito. Kahit pa ang hari ng mundo ang dumating, hindi kanya mail iligtas. Hey. Sino ba ang boss dito? Ikaw o ako? Umalis ka dyan, umusag ka. Ano ba ang gusto mo? Hoy, Day. Sayang lang, may nagbayad na, para sa buhay mo. Kung aalagaan mo ako, haha, baka maawa ako, at gawin kong mabilis para sa'yo, hahaha. Boss, ang galing talaga niya. Mas maganda siya kaysa sa mga artista. Hahaha. Oo nga. Tingnan mo yung maliit na baywang, ang lambot. Hoy, ang magagandang bagay. Dapat unahin ng boss. Hintayin mo ang turno mo. Aray, ang sakit ng kamay ko. Bakit hindi niyo muna ako kalagan? Kung hindi madali. Para sa lahat, di ba? Tatlo kayo. Ano ba ang kinakatakot niyo? Ha, ang kilalang. Bata pang asawa ng pamilya Marco, ay hindi naman pala espesyal. Hahaha. Pakawalan mo siya. Walang dapat gumalaw. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa, at papatayin ko siya. Sige, tapos na ang meeting natin ngayon. Dito na tayo magtapos. Boss, natuntun ko na ang kinaroroonan ng ginang. Wala siya sa grupo Alia. Nasa isang sirang pabrika pala siya, sa gitna ng kawalan. Buisit, may nangyari sa kanya. Ipatawag ang team, ililigtas natin sila. Opo, boss. Hoy, gago, tumigil ka dyan. Tigil, moldite ka. Huwag kang tatakbo. Marco, Pasensya na, nahuli ako. Lia. Bugbugin niyong mabuti. Ginoong Marco, maligayang bati. Ginoong Marco, buntis po ang ginang. Ito po ang prenatal report. Kambal ang magiging anak niya. Kung buntis siya, akin yon. Buisit, Ginoong Marco, narinig ko sa mga kidnapper na, si Second Young Master Feng, ang nag-utos, para lang gumanti sa kanya, dahil sa pagkasira ng binti niya. mabuti. Ikaw ang nagpadala ng mga tao para patayin sila. Hahaha, siya ang dahilan kung bakit nawala ang binti ko. Ang buhay niya ang kapalit sa binti ko. Anong problema? Gusto mo bang mamatay? Marco, baliw ka. Kapatid mo ako, tandaan mo, kung patayin mo ako, bukas, lahat ng tao sa lungsod ng Mayumi ay malalaman na pinatay mo ang sarili mong kapatid. Walang makakaalam. Ang Grupo Marco ang magsasara ng anumang balita na may kinalaman sa'yo. Grupo Marco.
Ikaw. Tama, Ginoong Marco, ang pinakamalaking boss sa likod ng Grupo Marco. At ang aming Grupo Marco ay nakakuha na ng 40% ng shares ng Grupo Marco. Kami na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Grupo Marco ninyo. Leo, makinig ka sa akin. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Marco. Ingat. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Halos hindi na ako makalakad ngayon. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan sa lahat. Huwag kang gumalaw. Naku, parang may lakas pa ako ng loob na hayaang mag-message sa akin ng binti ang fee ng Grupo Marco. Ngayon, May sama ka pa ng loob, ha? hoy, anong klaseng ugali yan? Nagsisisi ka na ba? Kung nagsisisi ka, sasabihin ko sa'yo. Makikipaghiwalay ako sa'yo at isasama ko ang bata. Huwag mo mang isipin yan. Sa buhay na ito, hindi mo ako mapapalayo. Pinatawad na kita. Sige, mag-message ka na. Naway matagpuan ng bawat babae ang lakas ng loob, na lumakad palayo sa kadiliman at salubungin ang sarili niyang sinag ng init.